Kwentong Bayan. Magandang gabi mga kabayan, open na ang likha merchandise sa Japan. Sa lahat ng mga kabayan natin na nasa Japan, pwede na kayong mag-order dyan mismo. Para sa mga interesado, nariyan ang link sa comment section ng Japan branch. Soon magkakaroon din tayo sa Hong Kong at para naman sa mga nasa ibang bansa na kabayan natin na gusto ding maging partner, message nyo lang ako sa FB page. Nga pala mga kabayan, habol na kayo kasi bukas ng 8 p.m. wala na uli tayong stock. Next week na uli ang balik. Announcement, meet and greet sa Mall of Asia sa Friday, January 26, 6 p.m. sa may Ferris wheel. Mamimigay ako ng books and stickers for free. Sa lahat ng pupunta, kita-kits. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Hugat. Taong 1957, Aklan. Nang mga panahong ito, 18 taon pa lang si Hugat. Isang taon matapos mahiwalay ang probinsya ng Aklan sa Capiz, marami nang nagbago. Pero parang pareho lang ng dati ang mga nangyayari. Pero hindi lingid sa kaalaman ng lahat. Sa naganap na separasyon ng dalawang probinsya ay nagpasalin-salin rin ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Pero hindi lang basta-basta mga aswang, kung hindi ang mga buhi. Ang mga aswang na buhi, kayang magbalat kayo bilang mga karaniwang tao. Hindi rin sila nasusunog sa sinag ng araw. Pero ang higit na kinakatakot ng lahat, hindi sila tinatablan ng mga usal at buntot pagi. Ito ang mga pinupunteryan ng pamilya nila Hugat. Ang pamilya kasi nila sa baryo, kilala bilang mga antingero ng alagad ng dilim. Kabilang narito ang mapanganib na aswang na buhi. Halos isang dekada na rin nilang pinipigilan ang pag-atake nito sa kanilang lugar. Hindi rin basta-basta nalalaman kagad ng mga taga-baryo ang pagdating ng mga ito dahil na rin ang lunga ng mga aswang ay nasa kabilang isla pa. Mabuti na lang, nakilala ng ama ni Hugat, si Tata Bordoy, na sumama sa kanila mula sa Capiz papuntang Aklan para maipagpatuloy ang nasimulang misyon. Isa siyang matandang may tungkod. Guro ni Hugat para maging isang mahusay na antingero. Gamit ang kakaibang tungkod, tinutulungan siya na makita ang mga kakaibang senyales o pangitain sa hinaharap. Kasama na rito ang pagsalakay ng mga aswang na buhi sa kanilang baryo. Ang senyales nito, sa oras na tumirik na ang mga mata, ang ibig sabihin ay nakikita na ang hinaharap. Nanginginig habang hawak-hawak ang mga tungkod na may mga abubot na nakasablay. Guro, ano po bang mga nakikita mo? Andyan po ba sila? Tanong ni Hugat. Isang hukbo. Isang hukbo ang nahahagip ng pangitain ko, Ugat. Ihanda niyo ang inyong mga buntot pagi at mga punyal. Tugon ni Tata Bordoy. Masusunod po. Nay, tay, sagipin po natin uli ang baryo. Sinunod nila si Tata Bordoy. Naramdaman nila ang pag-alinsangan ng lugar. Paggapang ng mga hindi matukoy na nilalang. Nandito na. Papalapit na sila. Kita sa mga mata ni Hugat ang kaba. Namumutla. Hindi alam ang gagawin habang hawak-hawak ang buntot pagi. Hindi nagtagal ang sandaling iyon. Pinununa ng sigawan at kaguluhan ang buong baryo. Maraming nabiktima ang mga aswang na buhi.
Hindi ito natiis ni Ugat. Hindi niya na hinintay pa ang hudyat ng mga pangitain ni Tata Bordoy at ang pagbuelo ng kanyang mga magulang sa pag-atake. Nauna siya dahil sa galit at puot na nararamdaman sa mga halimaw. Ugat! Huwag kang magmadali. Siguradong mapapahamak ka lang. Wika ni Tata Bordoy sa binata. Hindi naman nakinig si Ugat sa paalala nito. Maging ang kanyang mga magulang, walang nagawa kung hindi sundan ang anak. Nang makaengkwentro na ang mga aswang, kitang-kita nila kung paano winasiwas pa itaas at palatigong binagsak ni Ugat sa lupa ang buntot pagi. Labanan nyo yung kayang lumaban sa inyo. Hindi yung mga taong walang kakayahan. Ang buong akala ng binata, aatras ang mga buhi sa ginawa niya. Pero baliktad sa gusto niyang reaksyon ang nakita. Ang takot niya ay dumoble pa nang masaksiyang nagtatawanan ang mga ito habang nakatitig sa kanya. Ulupong ka ba? Isang wasiwas ng walang kwentang bagay. Pinapaatras mo kami. Wika ng isa sa mga aswang na naroon. Dito na nakaramdam ng galit si Ugat. Napaisip siya kung bakit ito nasabi ng nilalang. Hanggang sa mahanap niya ang pinakapinuno ng mga ito. Ang pangalan ay si Thor. Hindi nga siya nagkamali. Isang maskulado at mabalbong aswang ang sumentro sa kanyang paningin. Lumabas ito sa likuran ng kubo. Pinagpapapatay ang mga taong naroon. Pagkatapos nun, binigyan niya ng matalim na titig ang binatang Ugat. Pagkatapos niyong ubusin ang mga kalahi ko, sa tingin mo, babalik kami dito para patayin niyo lang uli? Mga hangal. Wika ni Setor. At sa tingin nyo, papayagan rin namin kayo na ubusin ang mga tao sa baryo. Magkamatayan muna tayo bago nyo magagawa yung balak nyo. Wika ni Ugat at sinalubong nito ang atake ni Setor. Binangga nila ang isa't isa. Nang makalayo si Ugat kay Setor, napangisi ito. Sa wakas, mapapatay ko na rin ang pinuno ng mga buhi. Wika ni Ugat. Sinubukan niyang putulin ang kamay nito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ang saya ni Ugat nang makitang bumabalik lang ito sa dati. Walang paliwanag si Tata Bordoy ng mga sandaling iyon. Ugat, tumakas na tayo. Wala na tayong magagawa. Malakas ang aswang ng mga buhi. Hindi sila tinatabla ng buntot page at mga pudyal. Sa madilim na lugar, nararamdaman nila ang paglakas ng hukbo. Papalapit ang lahat ng mga ito sa kanila. Patuloy silang tumatawa. Si Tata Bordoy pati na rin ay nagulat. Naramdaman ang mabigat na presensya sa lugar. Kaya't wala nang nagawa ang lahat kung hindi tumakas. Nagbitaw ng mga orasyon si Tata Bordoy upang maiwasan ang mga nilalang. Sa pagdaan ng gabi, napagtanto ni Ugat na ang laban sa mga aswang na buhi. Nagbigay sa kanya ng katanungan. Bakit hindi tinatablan ng mga gamit nila ang mga aswang na buhi? May mga ginawa ba ito para maging malakas? O hindi kaya naman? Ano ang kailangan nilang gawin upang malabanan ang mga ito? Ito ang mga katanungang naiwan sa isipan ni Ugat. Naglakbay ang grupo patungo sa mas mataas na parte ng baryo, ang Bundok Butong. Umaasa na doon sa lugar, mas magiging ligtas sila sa mga aswang. Pero habang umaakyat, parang ang dilim mismo ang sumusunod sa kanilang yapak. Naririnig ang pag-angil ng mga aswang
na lalo pang nagpatakot sa kanila. Pero pinagpatuloy pa rin nila ang pagtatago hanggang sa may isang gabay ang kanilang nakilala sa bundok-butong na ito. Sa lugar na yun, nakilala nila Hugat si Daligmata, isang diwatang gabay na may kapangyarihan na magpasunod at makipag-usap sa mga hayop, lalong-lalo na sa mga kalabaw. Ito'y nagbibigay ng mahalagang senyales na matagal nang hinahanap nila Hugat. Natuklasan ito ni Tata Bordoy sa kanyang pangitain nang magpakita ang isang panagang o isang sungay ng may wagang torong kalabaw. Pero bago makuha ni Hugat ang panagang, kailangan niya munang gawin ang isang mahalagang tungkulin na itinakda ni Daligmata. Ito'y isang misyon na magdadala sa kanilang buhay ng bagong pag-asa at kaligtasan laban sa mga buhi. Sa kanyang pagtanggap ng misyon, nadama ni Hugat ang responsibilidad na naghihintay sa kanya. Doon nga ay may pinuntahan sila para sa isang mahalagang panagang. Nagpaiwan ang mga magulang ni Hugat sa lungga nila kasama ang iba pang mga taga-baryo. Habang sila Tata Bordoy at Daligmata, nagsimula silang maglakbay patungo sa mundo ni Daligmata, kung saan nakaabang ang mga pagsubok na magdadala sa lihim na daigdig ng mga diwata at kalikasan. Ang mundo ni Daligmata, isang kaharian ng kagubatan, ilog at mga diwata. May maywagang puno at ilog na nagbibigay buhay sa lugar. Ang langit ay puno ng malalaking ibon na nagbibigay ng kapayapaan. Sa kaharian ng mga diwata, matatagpuan ang napakagandang palasyo at lugar ng kakaibang enerhiya. Bawat sulok ay puno ng buhay at karanasan na magtatampok sa respeto sa kalikasan. Sa kabuuan, isang lugar ng katahimikan, misteryo at kaharian ng mga nilalang ng kalikasan. Sa pagdating sa mundong iyon, hindi kagad nakita ni Hugat ang hinahanap na panagang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, isang napakalaking hamon ang nag-aantay kay Hugat at Tata Bordoy. Para makuha ang hinahanap na sungay ng anwang, kinakailangan talunin ni Hugat ang torong kalabaw na nagmamay-ari nito. Ito'y isang maywagang kalabaw na may sungay na kasing talim ng pangil ng mga aswang. Sa tulong ni Daligmata, tinuruan siya kung paanong kakausapin ang torong kalabaw at doon niya natuklasan ang kasagutan ng kanyang hinahanap. Ang torong kalabaw na ito, kilala sa buong kaharian dahil sa kakaibang lakas at kapangyarihan. Matindi ang laban na kakarapin ni Hugat. Ito'y nagdadala ng malaking responsibilidad sa kanyang balikat. Pero handa siyang harapin ito para sa ikabubuti ng kanilang baryo. Sa paglipas ng mga araw, dumating na ang panahon ng subok. Matyagang pinagandaan ni Hugat ang kanyang sarili. Tinutok ang kanyang atensyon sa malaking hamong nag-aantay. Ang torong kalabaw ay nagbigay ng malakas na pagkaskas ng kanyang talampakan. Isang senyales na handa na itong humarap sa laban. Ito ay nagdulot ng takot kay Hugat. Pero hindi siya nagpadala, kundi lumakas ang kanyang loob na ipagpatuloy ang laban. Sa harapan ng mga engkanto at mga diwata, nagtagisan ng lakas ang dalawang mandirigma. Ang torong kalabaw, nagtangkang saktan si Hugat gamit ang kanyang sungay na parang kahit sino'y hindi makakalaban. Pero sa angking abilidad ni Hugat, nagtagumpay siyang umiwas sa mga paminsang saksak ng sungay. Subukan mo man, torong kalabaw. Hindi ako basta-bastang bibitaw sa laban. Wika ni Hugat habang umiiwas sa pag-atake ng kalabaw.
Maaring mahirap kang talunin, pero hindi ka makakatakas sa akin. Tugon ng kalabaw. Subukan mo lang, Torong Kalabaw. Hindi rin kita hahayaang manalo. Sa bawat galaw ni Ugat, nadarama ng lahat ang kakaibang lakas at tapang na taglay niya maging ang Torong Kalabaw ay nakikita ito. Napahanga ang mga engkanto at diwata sa kanyang ipinakita. Patuloy siyang umiiwas sa mga paminsang saksak ng sungay. Habang ang laban ay nagpatuloy, nagsimula nang bumaba ang pag-asa ni Ugat na matalo ang Torong Kalabaw. Pero sa isang tagpo ng kaharian, isang diwata ang nagbigay ng gabay kay Ugat. Sa kanyang huling galaw, nagawa niyang umiwas sa mabilisang saksak ng sungay at biglang dumapa patungo sa likuran ng kalabaw. Dito siya paulit-ulit na umatake na nagdulot ng pagkahilo ng kanyang kalaban. Ang mga engkanto at diwata ay hindi makapaniwala sa nangyaring tagumpay. Sa gitna ng kasiyahan, inangat ni Ugat ang sungay ng Anwang. Matagumpay niyang nakuha ito sa Torong Kalabaw. Ang sungay ng Anwang ay magdadala hindi lamang ng kapangyarihan. Kalakip nito ang pangako na poprotektahan ang mundo ng mga tao. Sa pagbalik ng grupo sa kanilang lungga, biglang tinapik ni Daligmata si Tata Bordoy at doon muling nanginig ang matandang may tungkod patungkol sa mga senyales. Napansin ni Daligmata ang pangamba sa mukha ni Tata Bordoy. Walang sabi-sabi. Hinaplos ng diwatang gabay ang balisang matanda at biglang tinapik. Hindi mo kailangang mangamba, Tata Bordoy. Biglang nagmulat ang matanda. Para bang may bagong liwanag na bumukas sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang diwa ng kalikasan at mga senyales mula sa kanyang mga pangitain. Dumilim ang kalangitan at nagsalita si Tata Bordoy. Natagpuan na nila tayo. Nandito na sila. Sa narinig sa matanda, nagulat ang lahat maging si Ugat. Kitang-kita din sa mga magulang nito at mga kasama ang pamumutla. Sa biglang tingin, nagtakbuhan ang mga kasama ni Ugat. Naiwan sila ni Daligmata at Tata Bordoy. Ang mga magulang ng batang antingero, naggabay sa mga patakas na mga tigabaryo sa isang yungib para magtago at muling matakasan ang mga aswang. Anong gagawin natin? Paano natin sila matatalo? Tanong ni Ugat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para gabayan kayo. Gamitin mo ang panagang. Wika ni Ugat. Kasama mo rin ako, Ugat. Isasalba natin muli ang ating baryo. Hindi na nga hinayaan ni Ugat na matapos na lang ang araw na yon na walang ginagawa, kung kaya't habang ramdam nila ang pagyanig ng lupa. Kaluskos sa hindi kalayuan, hinanda niya ang sarili para sa paparating na laban. Hindi nga sila nagkamali. Naroon na ang mga buwi. Nasa harapan si Sitor. Kung sa tingin niyo, Ugat, makakatakas pa kayo sa amin, hindi na. Napapalibutan na namin kayo. Dito na kayo mamamatay. Kabayaran sa pagpaslang nyo sa aming mga kalahi. Wala nang nagawa si Ugat kung hindi gamitin ang anwang panagang na ginagabayan ni Daligmata. Winasiwas niya ang sungay ng kalabaw sa harapan ng mga umaataking aswang para matakot ito sa lakas at talim ng panagang. Hindi nga siya nagkamali. Nagmistula itong bolo. Patuloy na ginagabayan ni Daligmata ang gamit. Nagulat at natakot ang mga nilalang. Maging si Sitor ay nakaramdam ng pangamba.
Asa na yung yabang mo kanina? Halika, sumugod kayo! Wika ng binata. Dahang-dahang umaatras ang mga buwi. Saan mo nakuha ang bagay na yan? Pero hindi bale. Hindi ako papayag na mapatay kami. Kahit nasa iyo pa ang gamit na yan. Sumugod na si Ugat kung saan papalapit na rin ang hukbo ng mga aswang. Nagulat si Ugat sa nasaksiyan. May itim na mga usok na pumapasok kay Sitor. Nanggagaling ito sa mga namatay na kasamahan. Sa bawat pagpasok ng itim na usok, tila lumalakas ang pinuno. Hindi naman nagpadaig si Ugat. Tila may kung anong puwersa ang nagmumula sa hawak niyang gamit. Buong puwersang bumuelo si Ugat papunta kay Sitor. At sa gabay ng diwata, hinampas niya ito ng hawak na sandata. Sa isang iglap, humiwalay ang ulo ni Sitor sa kanyang katawan. Kasabay ng lahat ng ito ay ang paglabas ng sikat ng araw at pag-agnas ng katawan ng nilalang. Sa engkwentro ay napalood si Ugat. Habang pinagmamasdan ang pagkatalo ng kalaban, napaluha ito habang tinititigan ang anwang panagang na bumalik sa dating anyo. Maraming salamat sa tulong mo, aking kaibigan, at sa gabay ni Daligbata. Kung hindi dahil sa inyo, malamang patay na kami dito. Matapos ng lahat ng kaganapan, kitang-kita ng binata ang galak sa mga mukha ng mga magulang, pati na din sa mga taga-baryo. Magmula sa araw na to, hindi na tayo pwedeng hamakin ng anumang nilalang. Kung sino man ang dadating sa ating baryo, hindi ako magdadalawang isip na ipagtanggol ang ating nasasakupan. Kasabay ng tagumpay, bumalik na ang lahat sa dating baryo. Nagbukas ang pinto sa muling pag-unlad para sa kanilang sitio. Masigla na pagtatanim sa bukid. Masigla ang pag-usbong ng bagong pangarap. Ang mga ngiti ng tao, lalo na ang magulang ni Ugat, simbolo ng kanilang tagumpay. Sa mga mata ni Ugat, makikita ang mataas na respeto sa kanyang nagawa. Hindi naman nawawala sa isipan ni Ugat ang mga salita sa kanya ng gabay. Ang pagkakaroon ng malakas na tangan, ito ay malaking responsibilidad. Anumang oras, kailangan niya itong pangatawanan dahil patuloy siyang susubukan ng mga nilalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nilo. Taong 2005, Iloilo. Nang mga panahong ito, 4 silang magkakapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Pero si Nilo lang ang nakakasama ng mga magulang sa tahanan dahil ang 3 ay namamalagi sa syudad. Tagabantay ng palaisdaan ng trabaho ni Tatay Rene, habang si Nanay Bani naman ang katuwang niya sa lahat. Dahil hindi mapagkasya ang kinikita ni Tatay Rene sa palaisdaan, nagpa siya ang mag-asawa na magtayo ng maliit na tindahan. Lahat ng pwedeng itinda, ginawa na ni Nanay Bani. Matulungan lang ang asawa sa pantustos ng pang-araw-araw. Ano po kaya kung manguha ko ng may uuling? Doon sa kabilang palaisdaan? Total, mahal naman po yung kapag inaangkat ni nanay sa palengke. Kaya ko naman po. Sayang naman eh. Ang yayabong ng mga puno ng ipil-ipil. Maganda pa naman yung gawing uling. Wika ni Nilo. May pasok ka pa, Nilo. Maganda sana yung iniisip mo eh. Pero ang inaalala ko, baka makaapekto yan sa pag-aaral mo.
Hayaan mo na muna ako. Ako na lang ang mag-iipon ng mga kahoy. Hindi bale. Hahanap tayo ng paraan at oras para dyan. Tugon ni Tatay Rene. Uling. Mag-uuling kayo. Aba Rene. Nung nakaraan lang sinasabi mong bawal pakialaman yung mga puno doon. Natatakot ka na baka may nakatira. Tapos ngayon, nagpapalakang mag-uling. Nako, baka mamaya imbis na ikabuti, ikasama pa natin yan. Sabat ni Nanay Bani nang marinig ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ang kabilang bahagi ng palaisdaan, may lapad itong halos 200 ektarya, kaya hindi nila magawang malibot ang buong lugar. Sa isip ni Tatay Rene, kukuha na lang siya na makukontratang tao sa plano. Nanghihinayang ang ama na hindi ito nagagamit dahil sa takot na baka may nakatirang nilalang sa lugar. Sa kabilang banda, malaki ang maitutulong nito para matanggal ang mga puno at malinis ang lugar. Dati pa yun, Bani. Yun ang sabi sa akin ni Nanang Ebang May maligno daw. Pero matagal na yung patay. Siguro naman, pwede nating linisin ang kabilang ibayo ng palaisdaan. Tsaka isipin mo, ilang taon na ba tayo nakatira dito? Kung may maligno man, di sana naabot na tayo. Wika ni Tatay Rene. Oo nga tay, kung tsabahin natin si Nonong at Fred, marami pa tayong pwedeng isama O kaya si Tomas at Leon. Magbitbit na lang tayo ng galon ng tuba. Sigurado ko malilinis yan na wala sa oras. Tsaka anong taon, Nanay? Naniniwala pa rin kayo sa mga maligno? Hayaan nyo na po. Aabisuan ko ang mga kabaryo natin. Papatulong tayo sa pagputol at paglilinis ng lugar. Sayang naman hindi man lang natin napapakinabangan. Tugon ni Nilo. Napatango naman ang ama sa sinabi ng anak. Alam nilang maraming kakilala si Nilo na makakatulong sa kanila. Kinabukasan, maaga pa lang nauna ng sinuyod ni Tatay Rene ang gubat. Bitbit ang pangtabas ng damo. Sinubukan niyang magtanggal ng mga talahib sa daanan papunta sa kabilang bahagi. Halos lagpas tao ang mga tumubong damo sa lugar. Habang nagagapas, biglang napatalon si Tatay Rene. May nakita itong napakalaking sawa na nakaharang mismo sa daanan. Sa paglalarawan niya, halos sinlaki ito ng puno ng niyog. Dahil sa kaba, napatakbo palayo sa lugar si Tatay Rene. Habol hining ang napahinto sa gitna ng palaisdaan ng ama. Laking palaisipan kay Tatay Rene ang nakita. Hindi niya akalain kung paano nagkaroon ng ganong hayop sa lugar. Gayong may iilan namang napapadaan doon. Lalo pat malapit ito sa ilog kung saan marami ang namamangka. Bago magtanghali, umuwi na muna ang ama at tinabisuhan ng anak sa panganib kung sakaling itutuloy ang pagputol sa mga kahoy. Ano ho? Sawa? Paano naman magkakaroon ng sawa dun? Di ba nga, daanan din yun minsan ng mga namamangka. Tsaka imposible naman po yun. Sinlaki ng puno ng nyug. Tanong ni Nilo. Hindi ako nagkakamali, anak. Ilang taon nang hindi nagagalaw ang bahaging yon. Kahit sabihin na daanan yun ng ilang namamangka, baka hindi lang nila natsyempohan. Saka kung nadaan man sila, madalang nasa bangka. Delikado yon, anak. Kaya na nung lumunok na isang buong tao. Tugon ni Tatay Rene. Nako, mukhang kulang sa tulog ang tatay mo, anak. Pero alam mo rin mas maigi nga na malinis ang lugar.
Tsaka para matanggal din yung sinasabi mong sawa. Malapit lang yun sa atin eh. Nako, baka tayo pa ang gawing pagkain kapag nagutom. Ngayon pa lang, magpatulong ka na sa mga kabaryo natin. Wika ni Nanay Bunny. Natahimik si Tatay Rene habang nag-iisip. Ayon sa kanya, may punto ang asawa. Mas maganda kung malaman nila kung ano pa bang mga hayop ang naroon sa lugar. Dagdag pa ni Tatay Rene, baka nga kulang siya sa tulog o kaya naman namamalikmata. Matapos ang pag-uusap, kaagad namang nagpaalam si Nilo. Sasabihan na niya ang mga makakatulong sa kanila. Ayon sa binata, kukuha siya ng 5 o higit pa para mas mapabilis ang mga gawain. Naabutan naman niya sa labas ang mga tambay na tumatagay. Hindi naman nagdalawang isip si Nilo na sabihin ng plano sa mga ito. Oy Nilo, halika boy, tagay ka muna. Mga pre, paupuin niyo naman ang gwapo nating bisita. Wika ni Fred. Naku, salamat ah. May gagawin po ba kayo bukas? Si tatay po kasi naghahanap ng pwedeng makasama. Magpuputo lang sana ng mga puno at talahib. Doon sa kabilang parte ng palaisdaan. Kailangan sana namin ng tulong nyo eh. Tugon ni Nilo. Ha? Di ba delikado sa lugar na yun? May sinabi tungkol dun si Nanang Yebong eh. Binili na niya ang tatay mo na wag aabot sa kabilang ibayo ng palaisdaan. Ayon sa matanda, pinamumugaran daw yun ng mga maligno. Sa pagkakaalam ko pa nga, hindi lang yung basta maligno eh. Kahit nga ako natatakot eh. Kada napapadaan yung bangka ko sa gilid nun. Wika ni Nonong. Abay, matagal na panahon na yung sinasabi mo, Nonong. Kung may maligno sa lugar, edi sana wala nang dumadaan na namamangka. Sa pagkakaalam ko, si Ligor doon lagi dumadaan sa lugar na yun eh. Pero wala namang sinasabi patungkol sa maligno. Ang sabihin mo, di naman sigurado yun si Nanang Ebang kung may nakatira talaga doon. Eh hindi nga yun nakakalis ng bahay nila eh. Nilo, sabihin mo sa tatay mo, sasama ako. Sayang naman yun kung sakali. Isama natin si Panong. Yung sinasabi nilang may kambal ahas. Para masubukan kung totoo. Sa pagkakaalam ko, malakas ang pakiramdam niya sa mga ganong bagay eh. Tugon ni Tomas. Maging ang iba pang mga kasamahan, sumang-ayon sa sinabi ni Tomas. Tumugon na mga ito na sasama sa paglilinis. Basta may galon ng tuba. Natawa na lang si Nilo sa sinabi ng mga tambay sa lugar. Maging ito, napatagay na lang rin para makisama. Kinaumagahan, si Nilo na ang naghanda ng mga gagamitin. May dala itong pangtabas ng damo, mga itak at palakol. Nagdala din ito ng tubig. Habang si Nanay Bunny naman ang bahalang magluto at maghahatid ng makakain. Kapag nagutom kayo mamaya, pumunta na lang kayo sa malapit na kubo. Doon na ako maghahanda. Mahirap namang kumain pag doon sa paggagapasan nyo. Sa kanilo, saan ka ba kukuha ng galon ng tuba? Babaunin nyo ba o dito na mamaya? Tanong ni Nanay Bunny. Anay, mas maganda kung may baong kami para ganahan sila magtrabaho. Alam mo naman ang mga yon. Kailangan ng gas para makapagtrabaho eh. Tugon ni Nilo. Nilo anak, mahirap na ah. Baka malasing sila at hindi makapagtrabaho ng tama. Dito na lang kayo mamaya. Saka na. Naudlot ang sasabihin ni Tatay Rene. Biglang dumating sina Tomas at Nonong. May dala din silang mga gamit pang tabas. Kasunod si Fred at Panong napasan ang galon ng tuba. Nagtatawanan pa ang mga ito habang nilalatag ang mga dala.
Naku, sa oras na lumabas yung sawa na yan, meron na tayong pulutan. Sa talim nito, naku, kahit maligno sa puno, hindi sasantuhin ang itak ko. Natatakam na ako sa adobong sawa. Wika ni Fred. Naku, umandar na naman yung kayabangan mo. Bago tayo magsimula, magbigay ka lang muna tayo. Baka naman maligno talaga yung nakita ni Tatay Rene. Mahirap na. Kahit gaano pa katalim ang hawak mong itak, walang panama yan sa oras na mapinsala natin sila. Abay gusto ko pang uminom ng maraming tuba. Tugon ni Nonong. Ako na ang bahala. Kailangan lang muna natin malaman ang kondisyon ng lugar. Huwag kang mag-alala rin eh. Lasinggero kami pero sa mga ganito, eksperto kaming 5. Susukatin muna natin kung gaano kalapad ang lugar. Pero syempre, ako na ang mauunang tumingin. Wika ni Panong. Meron itong pinakita na marka sa katawan. Ayon sa kanya, ipinanganak siya na may kakambal na dignom ng ahas. Kaya kung nag-aalala si Tatay Rene dahil sa mga nakita, sinisigurado ni Panong na siya na ang bahala sa lahat. Dagdag pa nito, laki siya sa bundok, kaya marami siyang alam na hindi karaniwan sa normal na tao. Hindi na nagsalita pa si Tatay Rene. Hindi din niya alam kung may katotohanan ba ang sinasabi nito. Tama na nga po yan. Tara na po. Kailangan natin maaga matapos. Hindi lang naman po to ba ang partihan sa oras na matapos nating linisan ng lugar eh. Siyempre mag-uuling din tayo. Siya nga pala. 130 nga pala ang hatian natin. Wika ni Nilo. Nilo, maganda kung pantay ang hatian. Alam nyo naman, may mga pamilya din kami. Sa kayaan nyo pagbutihin naman namin ang trabaho. Siya. Ayos na yon Nilo kung mas maganda yon para sa lahat. Saka sila naman ang gagawa. Makikisalo lang tayo. Siya nga pala, magpitpit kayo ng posporo. Sigurado akong malago ang mga damo sa lugar. Sunugin nyo na lang nang hindi na kayo mahirapang magtabas. Dagdag ni Nanay Bunny. Sumang-ayon naman ang lahat. Ilang sandali pa binagtas na nila ang daan papunta sa lugar. May kalayuan pa ang parting paggagapasan. Habang naglalakad, pasa ng 5 ang galon ng tuba at nagpapalitan pa ng tagay. Napailing na lang ang mag-ama sa ginagawa ng mga kasama. Hanggang sa tinaas ni Panong ang isang kamay at napahinto ang lahat. Natatanaw na nila ang lugar. Halos ilang metro na lang ang pagitan. Biglang napaluhod si Panong at tumakot ng lupa. Inamoy at may mga katagang binigkas. Habang pagapang na tila may hinahanap. Naku, lasing na yata itong kasama natin eh. Mukhang iba na ang kilos. Panong, ano bang ginagawa mo? Abay tumayo ka nga dyan. Para kang aso eh. Wika ni Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Nakita niya mismo ang mga marka sa katawan ni Panong na nag-iba ang kulay. Naging kakulay ng sawang gubat. Ilang saglit pa ang lumipas. Naabot na nila ang lugar. Ito ang tinuturo ni Tatay Rene na unang ginapasan. Napahinto sila dahil biglang kumumpas ng kamay si Panong. Halos sumalik pa ito sa lupa habang sumisinghot. Nararamdaman mo ba? Tama ako, no, Panong? Tanong ni Tatay Rene. Pero tahimik lang si Panong habang may bakas na sinusundan. Hanggang sa inabot niya ang napakalaking puno ng mayapi. Doon tila nagkaroon ng pangitain si Panong. Tumingala na tila may kung anong sinasambit.
Nakamasid lang ang mga kasama habang unti-unting nilalapit ni Panong ang sarili sa nasabing puno. Ayon sa pangitain niya, isa-isa silang nililingkis na mabagsik na nilalang. Tao ang katawan nito, pero malaahas ang ibabang parte. Dagdag pa ni Panong, walang makakaligtas sa kanila. Ang mga dugo nila ay sisipsipin ng puno, habang ang mga katawan nila ay magkakapira-piraso. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang sumigaw si Panong ng malakas. Nagkasundo na ang mga kasamahan na lisanin ang lugar. Sa estado ni Panong, tila wala na ito sa sarili na humarap sa kanila habang nanlilisik ang mga mata. Panong, ano bang nangyayari sa'yo? Mukhang sinapian na ng maligno. Panong kami to? Wika ni Tomas. Nalentik na. Takbo. Anak, iba na yan. Kailangan na nating makalis dito. Diyos ko, Panong. Dagdag ni Tatay Rene. Tay, napano po si Panong? Diyos ko naman oh. Panong labanan mo? Wika ni Nilo. Kinuha ni Nilo ang tuba. Binuhos sa nagwawalang si Panong. Bigla na lang itong nanginig. Halos maiyak na ang mga kasamahan nang makita na bigla na lang humandusay si Panong. Kinuha ni Tatay Rene ang posporo. Sinindihan ang mga damong nakapaligid sa lugar. Mabilis na kumalat ang apoy. Dahil bukod sa mainit na mga panahong iyon, maraming tuyong dahon na nagkalat. Dahil sa pangyayari, hindi na nagdalawang isip si Nilo na alalayan si Panong. Maging si Tomas at Nonong tumulong na din sa kanya. Nagmamadali na silang umalis sa lugar. Minuto lang na nakaabot sila sa kubo. Sinalubong sila ni Nanay Bani na sobrang nag-aalala. Bani, dalian mo. Iayos mo na ang papag. Wika ni Tatay Rene. Ano bang nangyayari? Diyos ko, bakit walang malay si Panong? Saka nasaan ang mga gamit na dala niyo? Tanong ni Nanay Bani. Pero biglang natahimik ang lahat. Binalot ang lugar ng napakalakas na sigaw. Napakrus pa sila ng sabay-sabay. Habang si Nanay Bani naman, kalmadong iniayos ang hihigaan kay Panong. Sigurado ko, nabulabog natin ang mga maligno. Huwag na tayo magpagabi dito. Rene, uuwi na kami ah. Wika ni Tomas. Namumutla na ito sa sobrang takot. Kanina lang ang tapang-tapang mo. Rene, bakit mo pa kasi sinunog? Panong, pre, gumising ka. Di namin alam ang gagawin. Tugon ni Nonong. Halos maiyak na si Fred sa pag-aakala na ito na ang kanilang katapusan. Ilang saglit pa, kumalma ang buong paligid. Nahinto ang mga sigaw na kanina lang ay bumubulabog sa lugar. Bago pa man magabi, nakabalik na sila sa baryo. Buong akala nila, doon na matatapos ang lahat. Nanatili pa rin na walang malay si Panong. Inalalayan nito ng mga kasamahang marating ang tahanan niya. Mukhang kailangan na natin ng manggagamot. Pasensya na po sa nangyari kay Panong. Nanang Sifa, kahit kami, hindi namin kayang ipaliwanag ang mga nangyari. Wika ni Tatay Rene. Pero kalmado lang ang ina ni Panong. Ni hindi ito tumutugon sa sinabi ng mga kasama ng anak. Bagkus inunang sinuri ang kalagayan ni Panong. Hinawakan ng pulso ng anak. Ilang minuto na may sinasabing katagas sa walang malay na si Panong. Ana ng Sifa, albularyo po ba kayo? Tanong ni Fred. Siniko naman ni Nonong ang kaibigan. Pero nanatili na walang tugon ng matanda.
Tumayo ito at kumuha ng luya. Pakiayos ang anak ko dito. Tsaka kayo, huwag muna kayong aalis. Kailangan niyong magpagpag. Kahit hindi niyo sabihin, ramdam ko ang negatibong enerhiya na bumabalot sa inyo. Hindi ako albularyo, pero sa nakikita niyo, sa akin naman ni Panong ang mga marka niya. Wika ni Nanang Sifa. Namangha ang lahat ng makita na maging ang matanda. May mga marka na kagaya kay Panong. Pilit itong tinatago ng matanda kaya wala sa kanilang nakakapansin. Sinabi din ni Nanang Sifa ang lahing pinagmulan habang sinasagawa ang ritual. Gamit ang luya, ilang beses hinipa ng matanda ang bunbunan ng anak. Sa pangpitong ihip, biglang nasamid si Panong. Kasunod ng pag-ubo at pagdilat ng mga mata, napangiti naman si Nanay Sifa at tinanong ang anak. Ano anak? Kamusta ang pakiramdam mo? Huwag mo na munang pilitin. Ipahinga mo muna ang sarili mo. Ako na ang bahala sa mga kasama mo. Wika ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Banong. Bagkus sinayaan na lang ang ina sa ginagawa. Bago magdilim natapos na si Nanang Sifa. Binigyan niya ng marka ang noo ng mga kasama ng anak. Ayon sa matanda, proteksyon ito kung sakali mang nasundan sila ng maligno. Dagdag pa niya, huwag na munang babalik sa palaisdaan sila Tatay Rene. Palipasan muna nila ang pagsusuri. Hindi lang sa presensya kundi maging sa nagampalang lugar. Ramdam ni Nanang Sifa na hindi magiging madali. Pero sinabihan niya ang mga ito na maghanda anuman na maging kapalit ng ginawa. Mapapansin ang malaking pagbabago sa lahat. Ilang buwan lang ang nakalipas. Namatay si Tatay Rene sa hindi malamang dahilan. Nasundan pa ni Fred at Nonong. Palaisipan sa lahat ang dahilan ng kanilang pagpanaw. Sa kasalukuyan, nanatili sa isipan ni Nilo ang mga pangyayari. Hindi nila nilisan ang lugar, bagkus nanatili silang bantay sa palaisdaan. Si Nilo ang naging kahalili ng ama. Ayon naman sa binata, anuman ang nangyari ay kaakibat na naging desisyon. Hindi nila naisip ang mga elemento at nilalang na pwede nilang magambala. Kita-kits mga kabayan sa meet and greet natin sa Friday. Maraming books ang dadalin ko at marami ring stickers para sa inyo. Paalam. Kwentong Bayan.